Hello, good day mga boss. Charlotte ng DIY Crips. So ngayon, gagawa na naman tayo ng panibagong video, no? Before, nag-unbox ako ng 8-eyes parking sensor na kinakabit sa sasakyan. Ngayon naman, imomodify natin yung pinaka-sensor ng sasakyan, ano? So, bakit natin need i-modify? Actually, kahit na hindi naman, may install nyo naman yan. Plug and play naman yan doon sa sasakyan nyo. Pero, may disadvantage kasi pagka ganito yung pinaka-sensor nyo. Ano yung disadvantage nyan? Once kasi nakinabit nyo na to dun sa bumper nyo, halimbawa ito, binutasan nyo na yung bumper nyo, sinuot nyo na to, yan. Ang mangyayari ngayon, syempre ito nakakabit to dun sa pinaka-module nyo, yung pinaka-brain ng sensor. Pagka need nyo magbaklas ng bumper, hindi nyo na mababaklas yung bumper nyo. Kasi nga, syempre, nakalak dito nakasabit to dun sa bumper nyo Yan. Doon sa mga sasakyan na mayroong built-in na parking sensor, yung ganito nila is detachable. So, meron sakit dito sa likod or doon sa wire. May sakit yan na para pagka need yung tanggalin yung pinaka-bumper, i-detach nyo lang yung sakit. Ito kasi, kasama to doon mismo sa pinaka-bumper. Harap man yan o likod. So, ito, imomodify natin para maging detachable yan. So, pagka need yung magbaklas ng bumper, hindi nyo kailangan tanggalin yung pinaka-wiring. Siyempre, ito ilalatag nyo na to sa sasakyan nyo Lalo na doon sa 8-eyes parking sensor, magpapagapang talaga kayo ng sensor doon. 4 sa likod, 4 sa harap. So, isipin mo yun, pagka magbabaklas ka ng bumper sa harap, mahaba to, need mong tanggalin, uhugutin mo. So, hindi siya practical. So, mas maganda, i-modify na lang to. Gawin natin yung desocket type. So, ito is pinutol ko na. So, pinutol ko na siya. Yan. So, ito, kakabitan natin ng socket. Yan. Tapos, meron ako dito mga shrinkable tube. Yan. Lagyan ko muna ng shrinkable tube to. So, bakit transparent yung nilalagay kong shrinkable tube? Kasi ilalagyan ko to ng label. Tapos, isi-shrinkable tube ko yung label. Yan. Bali, mamaya, papakita ko naman sa inyo. Yan. So, mabilisan lang tayo para short video lang talaga. Tapos, need yung balatan to. Di bale, itong wire na itong sensor na to, yan, pagka pinutol nyo yan, dalawa yung pinaka-connection yan sa loob. Sa inyo lang yung haba nung babalatan nyo. Siguro pwede na yan kanyang kahaba. Yan. Di bale ito yung isang line, tapos ito naman yung isang line. Ito, pagka ganito kaninipis yung wire, ang hirap gamitan ng wire stripper yan. Kasi, konti na lang yung strand yan sa loob. Pagka ginamitan mo ng wire stripper yan, tapos naputol pa yung ibang strand, masihina yung connection. So, ang ginagamit ko dyan, lighter. Mainit nga lang. Yan. Kung doon sa normal na wire, kahit na lighteran nyo, tapos pagka ginano nyo, hindi siya ganun kainit. Pero ito kasi iba yung pinakabalot niya Yan Yan. Transparent. Pagka nainitan, parang plastic. Sakit sa daliri. Yan. Yan. Tapos ikutin nyo na to.
Ayan, no? Kung makikita nyo, dahil konti lang yung strand niya, ginagawa ko, medyo mahaba-haba yung nilalabas kong strand, tapos tinutupi ko na lang. Yan. Tapos ngayon, gamitan natin nito. Kasi pagka hindi nyo tinupi, yan, yung tatlong tupi, masyadong manipis, minsan hindi kinakain na itong pinaka-terminal natin. Gamitan nyo ng crimper. Yan. So, tapos na yung isa. Tapos ito naman isa. Make sure lang na yung pinaka strand nito hindi madidikit sa strand nito. Kaya kung makikita nyo, no, nagtitira tayo ng pinaka insulator. Yan. Huwag nyo sasagadin hanggang dito kasi magdidikit yung magkabilang dulo eh. Yan. Tapos ito naman, tinutupi ko lang to. Yan. Tapos terminal ulit. Yan. Tanggal na. Yan. Ngayon, pwede na natin itong ikabit ito sa pinaka sakit. Tapos ito, didikitan ko na rin ito ng letter. Yan. Para may markings ako. Kasi ito may corresponding letter ito. Tapos yung pinaka-brain ng module nyo may corresponding letter din. Bale, ito na yung letter natin, no? Letter G. Kalagay ko lang ng ganyan yan. Letter G. Tapos, shrinkable tube ko lang ng transparent yan. Para hindi siya matatanggal. Tapos to, kabitan na natin ng sakit. Yan. Tapos ito, nilalagyan ko to ng glue stick. Tapos, tatakpan ko nung ganito. Tapos, hinihit gun ko. So, kaya ko to nilalagyan ng glue stick para hindi mapasukan ng tubig. Yan. So, lagi nyo i-check na kung naglalak yung pinaka-terminal nyo dito sa pinaka-housing. Yan. So, ganun. Ang gagawin ko ngayon, lalagyan ko na ito ng glue stick. Sasarado ko na yan. I-heat gun ko na. Tapos ito, parehas lang. Lalagyan ko lang dito ng label. Ito, letter G din. Tapos, lagyan ko ulit ng transparent na shrinkable tube. Tapos, ito naman yung terminal na ikakabit ko. Ayan. Partner siya nito. So,
Eto, hindi ko napapakita yung pagkakabit ng terminal dito kasi same thing lang din naman kung paano nyo kinabit to. Ibang terminal lang ang ilalagay nyo. Yan, di bali gawin ko na muna lahat tapos papakita ko na lang sa inyo yung pinaka end product natin. Di bali, ito na yung nagawa natin, no. Yan. Nilagyan ko na siya ng glue stick. Ginamitan ko ng glue gun. Pati itong isa. Yan, male at female. Ito rin, nilagyan ko rin ng glue stick. Siyempre, inisip nyo pangit siya, no? Kasi meron na kaganyan. Kaya meron tayong shrinkable, yan. Tapos to shrinkable. Pinapatuyo ko lang. Yan, ito medyo tuyo na. Kukubera na rin natin yan. Yan. Medyo basa pa, dumidikit pa eh. Mamaya ilalagay na natin tong shrinkable tube tapos iinitan na natin para magsarado na yan pati ito. Ayan. Bale ito, ikabit ko na muna yung pinaka shrinkable, no. Hindi ko napapakita sa inyo kung paano ko initan para matapos na yung video natin. Di bale ito na yung end product natin, ano. Yan. May label dito. Dito din. Tapos detachable na siya ngayon. So kung need nyo tanggalin yung pinaka bumper nyo, ito nakastay lang to dun sa bumper. Kasi ito hindi nyo na kailangan galawin yung wiring nyo. Kahit na ito nakafix na to dun sa sasakyan nyo, okay lang. Kasi detachable na siya eh. Yan o. Ganun lang. Diba? Yan. Bali tapusin na natin tong video na to, no? Sana nagustuhan nyo. So ingat kayong lahat. Ride safe.